Halos araw-araw po ay may nagtatanong sa akin sa mga comment sections natin sa Facebook at saka sa YouTube kung totoo daw ba yung water fuel engine ng Toyota na napapanood nila sa mga social media. Nagre-request sila na pwede ko daw bang gawan ito ng vlog o kaya naman daw ng review. So, heto na nga po, pagkukwentuhan natin yan. Spoiler alert, hindi po yan totoo. Pero pagkukwentuhan po natin kung bakit ko nasabing hindi yan totoo. So, hinanap ko po yan sa YouTube, isa-isa ko pong pinanood dyan at pare-pares naman po yan ng nilalaman. Pero ang pinakatinapos ko ay yung post ni Futurology na mayroong 10.3 thousand followers. Pinost niya po ito last year at nagkaroon ng 1.2 million views. So dyan pa lang po medyo magtataka na kayo. Kung nagkaroon siya ng video na 1.2 million views, bakit hanggang ngayon ay 10,000 lang ang subscribers niya? Kasi ako nga po, hindi pa ako nagkakaroon ng video na umabot ng 1 million views. Pero salamat po sa inyo, tayo po ay may silver play button na. Ang mga viewers po kasi, especially dito sa YouTube, pagka nakita nilang nonsense ang pinalabas mo, hindi po kagad dyan nagsusubscribe. So isang sign na po yan na itong pinost niya ay malamang na hindi totoo. So ngayon, i-analyze naman po natin yung thumbnail niya na makikita nyo na may picture ni Koji Sato. Siya po ang Chief Executive Officer ng Toyota since 2023. Then sa right side naman po ay may makikita kayong picture ng isang makina na may splash ng tubig sa gilid. Tapos may malaking pulley sa harap. Na pag ina-analyze nyo itong image na ito ay nakakalamang na AI generated. So, tinanong ko naman po si Google kung ito po bang si Koji Sato ay nag-announce or nag-introduce ng bagong Toyota engine na water fuel. At ang sabi nga po ni Google ay wala pong ini-introduce itong si Koji Sato na water fuel engine. I-describe ko naman sa inyo guys yung video kasi pinanood ko po yan talaga at tinapos ko para hindi na kayo masayangan ng oras. Pinaliwanag niya po dito na ang tubig ay mayroong hydrogen, which is totoo naman po, kaya nga po ang chemical symbol ng tubig ay H2O. Ibig sabihin meron po itong 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen. Tapos ipinaliwanag niya po na yung hydrogen ay po pwedeng maihiwalay sa tubig sa pamamagitan ng electrolysis. Yan pong electrolysis ay yung paggamit ng kuryente para ma-separate yung atoms ng hydrogen doon sa tubig. Which is totoo po yun. Nangyayari nga po yan sa sasakyan natin. Di po ba yung baterya ng sasakyan natin? May tubig sa loob yun. Kapag yan po ay nagcha-charge gamit yung alternator, pumapasok po yung kuryente dyan. Tapos yung kuryente na pumapasok dyan, ang nagkokos para mag-bubbles dun sa loob ng baterya. Yung bubbles po na yon ay hydrogen. Kaya nga po makikita nyo kuminsan sa mga baterya, may caution na ingatan ito kasi po pwedeng magliyab. Dahil yan pong hydrogen ay highly flammable. Actually, pag naipon nyo nga po yan, pumuputok yan pagka sinindihan nyo. Para patunayang hydrogen fuel nga ang nasa loob ng container ng tubig, kumuha siya ng sample mula rito na kanyang sinindihan. Tapos, ang sabi niya po dun sa video, ang Toyota daw ay nag-design ng machine or ng system na kayang maghiwalay ng maraming hydrogen mula dun sa tubig na idediretso doon sa makina para yun na ang susunugin na kapalit ng gasolina. So guys, yan pong konsepto na yan na water fuel engine ay hindi naman po bago yan, matagal na pong meron yan. Sa Amerika po, ang sumikat yan ay si Stan Meyer. Dito naman po sa Pilipinas, ang nagpasikat yan ay si Engineer Daniel Dingel. Parehas po sila ng kinahinatnan. Parehas po silang nakakuha ng investors para ponduhan yung kanilang imbensyon. Parehas pong walang pinatunguhan yung invention nila. Kaya parehas din po silang naidemanda ng mga investor. At parehas din po silang napatunayang guilty. Kasi guys, alam nyo po, itong water fuel engine ay masasabi kong hindi exact science. Kaya kahit po matagal na ang konsepto na ito, ay wala pa rin pong nakakapag-develop ng successful at may practical application. Kasi po kapag magpe-perform kayo ng electrolysis sa sasakyan, mangangailangan kayo ng kuryente na kukuha ninyo sa alternator. Kaya lang guys, yung kuryente na kayang ibigay ng alternator ay hindi po yun sasapat. Masyado po yung mahina para makapaghiwalay siya ng maraming hydrogen mula sa tubig. Hindi po enough para mapaandar ang isang makina. So, yun na po ang unang problema dyan sa water fuel engine. Then, let's say na lang po na kunwari may naimbentong alternator na kayang magbigay ng malakas at maraming kuryente.
Kaya lang guys, yung lalabas na hydrogen mula doon sa tubig, hindi naman po yan madaling papuntahin doon sa makina. Kasi po, once na naging hydrogen na po yan, hindi na po yan liquid. Na katulad ng gasolina. Kasi ang gasolina, kapag hinigop po yan ng fuel pump natin, na idediretso niya doon sa makina. Eh yung hydrogen, hindi po yung liquid, gas po yun. So mabagal po yung magta-travel papunta doon sa makina. Para bumilis ang pag-travel niyan, kailangan po niyan ay pressurized. At para naman po maging pressurized yung hydrogen, kailangan ilagay po yan sa high pressure na container. Katulad ng oxygen tank na nakikita nyo sa mga ospital. So yan po yung pangalawang problem. Kailangan mo ng matibay at makapal na pressurized tank para sa hydrogen. So kunwari, nasolusyonan din yung problema na yan. Nagawa ng paraan na mailagay yung hydrogen mula sa tubig papunta doon sa tangke. Imagine na natin ngayon yung magiging itsura ng kotse. So, ito po ang kotse. Lalagyan po natin yan ng tangke ng hydrogen na ipoposisyon natin sa baba ng flooring katulad sa Toyota Mirai. Ang capacity po ng tangke na ito ay 5 kilograms. Para ka makapaggawa ng 5 kilograms of hydrogen, mangangailangan ka naman ng 45 to 50 liters of water. Ilagay natin dun sa trunk. O kaya naman kung naka-SUV, ilalagay natin dun sa likod. Yung 45 to 50 liters ng tubig, titimbang na po yun ng mga hanggang 50 kilograms. Pagkatapos yung hydrogen tank at saka yung laman nito, ay titimbang naman po ng 87 kilograms. Kaya sa mga tangke pa lang po ng hydrogen at saka ng tubig, ay madadagdagan na yung bigat ng sasakyan ng 137 kilograms. Tapos, hindi mo na ngayon magagamit yung trunk ng kotse or yung likod ng SUV. At let's say na lang na magwo-work itong invention na ito. Wala pa rin pong matinong car company ang ide-develop yan. Kasi let's say na lang po na naka-invento ka ng alternator na papaandarin ng makina na kayang mag-produce ng malakas at maraming kuryente. Eh bakit mo pa gagamitin sa electrolysis para lang gumawa ng hydrogen? Eh di mas practical na yung kuryenteng magagawa mo ay i-contain na lang sa lithium-ion or lithium-iron phosphate battery. Tapos yung kuryente na maiipon mo doon sa battery, pwede mo nang magamit ngayon sa electric motor na magpapaandar doon sa sasakyan. Actually, meron na pong ganyan. At yan po ay ang Nissan Kicks. Ito pong Nissan Kicks. Meron po yan makina na di gasolina. So kakargahan nyo yan ng gasolina. Pero yung makina na yon, ang magiging trabaho lang ay parang generator. Tagagawa lang po siya ng kuryente, tapos yung kuryente, i-contain niya doon sa battery at yung energy na naipon doon sa battery ang ginagamit para i-power yung electric motor. So let's say naman po na matigas yung ulo ng inventor at itinuloy niya pa rin po yung malakas na kuryente, dinala niya sa electrolysis pagkatapos gumawa ng hydrogen, inilagay naman yung hydrogen doon sa tangke, tas ibabalik doon sa internal combustion engine. Hindi po yan magiging practical sa panahon ngayon kasi alam nyo guys, ang internal combustion engine ay hindi po ganun ka-efficient na gumamit ng energy. So kapag nilagyan nyo po yan ng hydrogen, 70% ng power ay nako-convert lang sa heat. Kasi susunogin yung hydrogen. Mag-aapoy po yan, magiging heat energy na matatransfer doon sa mga metals ng makina. Tapos yung pressure nun, yun lang yung magtutulak sa piston para maging mechanical energy. Kaya 70% po ng energy ang nawawala. Samantalang kung ikaw ay may hydrogen, tapos yung hydrogen na yan ay padadaanin mo sa hydrogen fuel cell na katulad ng sa Toyota Mirai, mako-convert po ang hydrogen into electricity. Tapos yung electricity, i-contain mo ngayon sa battery, magagamit ng electric motor para paandarin yung sasakyan. Sa process po kasi ng hydrogen fuel cell na katulad sa Toyota Mirai, 40% lang po ang energy loss. Hindi tulad sa internal combustion engine na 70% ang nawawalang energy. Kaya sinasabi ko sa inyo, hindi siya magtatagumpay kasi it's very impractical. Medyo may knowledge po ako dito guys kasi alam nyo years ago, nagkaroon po ako ng interest dyan sa hydrogen. Bala ko po sanang gumawa niyan na magpapower lang sa maliit na generator para magamit ko sa bahay. Kaya lang sa pagre-research ko ay parati akong napupunta sa dead end. Yung siguro mga mahihilig sa physics, mas maiintindihan ako. Kasi po sa physics, meron tayong tinatawag na law of thermodynamics or law of conservation of energy. Ang ibig sabihin po kasi niyan, ang energy ay hindi nakikreate or nade-destroy. Pwede mo lang siyang i-transform. Kaya lang, every time na ita-transform mo siya,
nababawasan po siya ng energy or nagkakaroon ng energy loss. Katulad ng in-explain ko sa inyo kanina, yung energy na nanggaling sa tubig, pag tinransform mo sa hydrogen, tapos itatransform mo pa sa mechanical energy or itatransform mo sa electric energy, pabawas po yun ng pabawas. Hanggat dumadami yung process, mas nababawasan yung energy. So guys, alam niyo po, ilang linggo ko na pong gustong gawing content ito. Kaya lang, hindi ko po alam kung paano talaga ito i-explain. Nang napakasimple lang kasi very complicated po yung science nito. Kaya I hope na kahit papano nag-make sense tayo at kahit papano ay may naintindihan kayo. Pero meron po akong mas detailed na explanation nitong water fuel engine. Ginawan ko po kasi ito dati ng vlog. Kung gusto niyo po yan mapanood, ay pindutin niyo lang po yung join button sa baba. So guys, kung meron pa kayong mga gustong idagdag or meron akong mga nakalimutang sabihin or meron kayong gustong i-correct, very welcome po kayo na gamitin yung comment section natin. Basta palagi lang po sanang friendly para walang mag-aaway. Muli, ito po si Kuya Mikmik na nagsasabing palagi kang lamang pag marami kang alam. Bye-bye!